Ilang araw nang nakalipas, wala pa rin balita kung nasan si Sofia. Why did she decide to leave? Tinuruan ko siya ng leksyon. Nobody leaves me. Well, look what she did. Marami pa namang paraan para hindi ka iwan ng partner mo. Her emotions. Use her emotions. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Earl. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng sa amin. Hindi ko na siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Rico, alam ko naging mahina ako noon. Na hindi sapat yung lakas ko para harapin si Earl, pero ngayon kaya ko na. Kailangan ko maging malakas, kailangan ko maging matatag. Para sa sarili ko. At para sa atin. Sa atin? Awang-awa nga ako kay Earl eh. Sobrang pagmamahal niya kay Sofia. Hindi na pagmamahal yun eh. Obsession na yun eh. Ayoko na, itigil na natin to. Putulin na natin tong relasyon natin. Bumalik lang ako dito para magpaalam sa'yo. Rico. Sofia. I was worried. Akala ko di ka na darating. Ano, kamusta yung pag-uusap niyo ni Earl? Hiwalay na kami, Rico. Malaya na tayong dalawa. Sofia, bumalik ka dito. Na-aksidente si Earl. Kailangan ka niya, Sofia. Kailangan ka bumalik ka dito. Paano na-aksidente? Manang ano nangyari sa kanya? Napundol siya ng sasakyan. Nakita namin siya na nakahandusay sa kalye. Noong iniwan mo siya. Nasaan ho siya ngayon? Nandito kami sa San Jose Medical. Oo, sige, ho, Manang. Susunod ako. Ano nangyari kay Earl? Nabundol si Earl. Rico, kailangan ko siyang puntahan. Sige, samahan kita, tara. Miss, meron ba nila ditong Earl Villarasa? Check ko lang po sa patients list namin, ma'am, ha? Ayun si Earl! Rico, babalikan kita dito! Sige, Earl! go ahead. Manang! Dok, kamusta ho ang lagay ni Earl? It's too early to give you any information at this point. Let's get the results of the test and we won't know the extent of his injuries. Let's just hope na minor wounds lang natamo niyan. Salamat. Maiwan ko muna kayo. B-boy, nai-report niyo ba yung nangyari sa polis? Eh, hindi na bang. Inuna namin na dalhin si Sir Earl dito sa ospital eh. Eh, yung plate number ng sasakyan na nakatama sa kanya, nakuha niyo ba? Eh, ma'am, tinakbuhan siya nung nakabangga sa kanya eh. Nung nakita ko siya, nakahandusay na lang doon, walang malay. Eh, hindi pwede yung ganun. Kailangan ma-report sa polis yung nangyari na yan. Manang Siling. Ikaw kasi, kung hindi mo iniwan yan, hindi ito mangyayari. Ilang beses na kita pinag-iusapan. Nasasaktan ako makita ko si Erling ganyan. Manang, hindi ko naman ho ginusto yung nangyari. Sorry ho, pero hindi ko naman ho alam, hindi ko naman ho sinasadya. Walang kwenta na ang sorry mo, nandyan na yan, nakaratay na yan, dyan! Si Earl, wala siyang ginawa kung hindi mahalin ka, mahalin ka! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Wala kang kwenta, sumama ka sa ibang lalaki! Ha? Manahon ka. Sofia, kamusta si Earl? Anong balita sa kanya? Wala pa rin siyang malay hanggang ngayon. Yung doktor niya, nakausap mo ba? Kailan daw siya makakaalis dito? Hindi nila masabi. Pwedeng araw, linggo, buwan, depende pa sa resulta ng mga tests na. Rico, pasensya ka na kung hindi natuloy yung mga plano natin. It's okay. I understand. Siyempre, hindi mo pwedeng iwan si Earl pagkatapos ng nangyari sa kanya. Salamat at naiintindihan mo. Sofia, pagkatapos na ito nangyari kay Earl, tutuloy pa rin natin yung plano natin, di ba? I mean, aalis pa rin tayo kapag gumaling na si Earl.
Walang hiya ka! Walang hiya ka! Bitiwan mo ako! Walang hiya ka! Ang lakas ng loob mong pumunta rito! Ano? Inimbita mo ito dito? Ha? Ipagyayabang mo? Hindi ka na naawa kay... Ano ka? Manang, aksidente po yung nangyari. Please, huwag niyo po sisihin. Ano? Hindi namin ginusto to, Manang. Please. Ano hindi mo ginusto? Hindi mo ginusto? Pumunta ka dito? Tama na ba? Ikaw ba nagdala? Ako na bala. Ikaw! Labas tayo. Labas tayo. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Alam mo, hindi ko naman talaga ugaling makialam sa mga personal affairs ng anak ko. Pero minsan, hindi ko talaga mapigilan na makialam ba, lalo na pagdating sa mga babaeng nagugustuhan niya. Pero akala ko ba magkasundo kayo ng girlfriend niya? Yung Tessa ba yun? Yung lagi nagbibigay ng SPGC sa'yo? Sad to say, nag-break na sila. At itong si Rico may bagong kinalolokohan. Babaeng may sabit. What do you mean may sabit? May anak na? Mas okay pa nga sa akin kung may anak na eh. Kasi di ba si Rico may anak din. Kaso hindi. She's engaged. Ewan ko ba sa pinasukang gulo ni Rico? Pero alam mo kung akong tatanungin mo, di bali nang magalit siya sa akin, makikialam talaga ako dahil ayoko magkatuluyan sila ng babaeng yun. Hay nako, I can't blame you. Hindi bali nang matawag ang pakialamera ng anak mo. Huwag lang siya mauwi sa mga babaeng katulad dun, oh. Tita Elda! Tanghaling tapat pa lang, lasing na. Nakakahiya. You know what? Hi! Oh my God, that's Tessa. Hi, Tita Elda! Did you miss me? Hi! Hi, Tess. Hi, sorry. Sorry. Tessa. Wait, parang tanghaling tapat. Lasing na lasing ka. No! Actually, pwede pa ako makipag-inuman sa inyo. My treat! Tessa, let's go. Kung ano ito pinagsasabi mo. Ka ba? Kausap ko pa si Tita Elda. I missed my could-have-been mother-in-law. If only hindi ako niloko ng anak mo. Tessa, I'm really sorry kung ano nagawa sa'yo ni Rico. Ako lang humihingi ng paumanhin. I'm so sorry. Tingnan mo, buti pa siya. Buti pa siya nagsasorry sa akin samantalang yung anak mo, walang konsensya. Tessa. Sigurado ako nagpapasarap yun ngayon. Ano ko ba? Tumigil ka nga. Alam ko na kung saan mapupunta to eh. Halika na, let's go. Pasensya na. Bye, tita. I miss you. Bye. 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 So, siya pala si Tessa. Buti na lang pala, ex na siya ng anak mo. Rico, pasensya ka na. Pati ikaw nadadamay ka sa lahat ng gulong ko. Ayos lang. Ayos lang ikaw. Okay ka lang ba? Rico, nakukonsensya ko. Pakiramdam ko kasalanan ko lahat to. Kung bakit na-aksidente si Earl, kasalanan ko lahat to. Please, huwag mo sabihin yun. Hindi mo kasalanan to. Hindi mo ginusto to. Pero kung hindi kasi ako naglayas, hindi ma-aksidente si Earl. Hindi mangyayari sa kanya lahat ng to. Sofia, nagsisisi ka ba na sumama ka sa akin? Hindi. Pero sana pinag-isipan ko to. Sana pinagplanuhan ko to ng maayos. Dapat hindi pa dalos-dalos yung desisyon ko. Siguro hindi nangyari ang lahat ng to. Okay, listen to me. Listen to me. Hindi mo kasalanan tong nangyari. At naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Siguro dahil sa sinabi ni Madam. Pero hindi mo ginusto to. Wala kang kasalanan dito. Kung naging masama ang paghihiwalay ninyo ni Earl, alam ko na hindi mo ginusto na may masamang mangyari sa kanya. This is not your fault. Okay? Daddy, hindi na po tayo matutuloy. Hindi na po tayo magbabakasyon nila Tita Sofia. Baby, of course we are. Hindi lang ako sigurado kung kailan tayo matutuloy. Pero for the meantime, ibalik mo na lang muna yung mga gamit mo sa closet mo tapos matulog ka na, ha? Good night, Daddy. Good night, baby. I suppose hindi natuloy yung
bakasyon yun ni Sofia, no? Kaya you're back this early. Tama ba Yeah. ako? Well, something came up. Pero tutuloy pa rin namin ang plano namin soon. It's a sign. Nangyari na yon. Kung ano man yon, ibig sabihin huwag yun na ituloy yung plano nyo. Rico, hindi ako sa nakikialam sa'yo. Pero nakipaghiwalay ka kay Tessa, di ba wala ka naman narinig sa akin? Pero ipagpalit mo siya kay Sofia, I really feel the need to intervene already. Anak, tigilan mo na yung kalokohan mo na yan. You'd be foolish pag inaksaya mo pa yung panahon mo dyan sa walang kwentang babae na yan. Look, Ma, I understand that you're against the relationship dahil engaged si Sofia. Pero malaya na siya ngayon. Naghiwalay na sila ni Earl. Which makes things even worse. Just because hiwalay na sila ni Earl doesn't mean pwede na kayo lumundag sa panibagong relasyon. Hindi mo ba naisip, what if she just wants to take a break and then eventually babalik din siya kay Earl? Ma, I really don't understand you. Dati ayaw mo kay Sofia dahil ikakasal na siya, tapos ngayon malaya na siya, ayaw mo pa rin sa kanya. Bakit di nyo na lang ako diretsahin? Sabihin mo sa akin na ayaw nyo kay Sofia para sa akin. Because I'm just being protective of you. Ikaw masasaktan dito eh. Alam mo, feeling ko ginagamit ka lang ng babaeng yan eh. No, Ma, hindi ganong klaseng babae si Sofia. Napatunayan niya yun sa akin. Now, if it's so difficult for you to give us your blessing, wala na kami magagawa doon. Basta malaya na kami para magmahalan at wala akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Kahit sa sasabihin nyo. O sige, bahala ka. Di gawin mo yung gusto mo. Kung yan, ganyan katigas sa ulo mo, kung may mangyari sa'yo, bahala ka. As far as our tests go, okay naman si Earl, but he needs therapy kahit na wala siyang bali sa katawan. Pero makakalakad naman ho siya ulit. Oo naman. But to tell you the truth, medyo matatagalan pa yon. Bakit naman ho? Lumabas sa assessment namin that Earl has emotional trauma. It's typical for patients like him na kagagaling lang sa aksidente. Higit sa physical injuries, it's the trauma that hinders them to walk again. Kaya, intindihin mo siya at tutukan para sa mga susunod na araw, maalis ang trauma niya. Press nyo na lang po ang call button, sir, kapag may kailangan po kayo. Okay po. Earl, kumusta ang pakiramdam mo? May gusto ka bang kainin o inumin? Earl, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tawagin ko yung doktor? Ayoko ng doktor. Ayoko ng gamot. Ayoko ng gumaling dahil hindi na ako gagaling. Earl, ano ka ba? Huwag mo namang sabihin yan. Anong gusto mo sabihin ko? Napuno ako ng pag-asang gumaling? Na lumaban ako? Sana di nyo na lang ako dinala dito sa ospital. Sana hinayaan nyo na lang ako mamatay doon sa kalsada. Dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Yung mamatay ako para lumaya ka na. Earl, hindi ko gustong mapahamak ka. Oo, pero iniwan mo pa rin ako. Nagmakaawa ako sa'yo, tapos umalis ka pa rin. Alam mo, kung hindi ka umalis, hindi ito mangyayari. I'm sorry. Alam kong hindi mo na ako matatanggap sa buhay mo. I know you hate me. Pero nagmamakaawa ako sa'yo, please. Please, huwag ka munang umalis ngayon, please. Hindi ko kakayanin. Pero pangako, pag gumaling na ako, papakawalan na kita. Pero huwag lang ngayon. Please, huwag ngayon. Hindi ko kaya mawala ka. Please.
Alam mo pare, yung cellphone mo malulobat yan, kaka-on. Kamusta na kaya si Sofia, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nare-reply ng mga text ko eh. Gustahan tayo parang hindi sasagot yun. Bakit mo naman nasabi yun? Eh kasi, nasa ospital siya. Binabantayan lang naman si Earl. Bakit pa kasi ngayon nangyari to? Ngayong okay na kami ni Sofia. Ngayon malaya na kami magsama. Sumabay pa talaga tong problema kay Earl. Pero hindi ka ba kinakabahan? What if may magbalik kay Sofia dun sa pag-aalaga niya kay Earl? I mean, matagal na yun sila, no? Pero hindi malabong magkabalikan sila ulit. Lalo ngayon, magkasama sila ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Nandito lang ako, tutulungan kita para maalala mo ang lahat. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Dito ako nakatira. Yes. At magmula ngayon, dito ka titira ulit. Kasama ko. Gaya ng dati. Buti ka nang nawala sa akin dahil sa aksidente, Sofia. Mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin ulit. Kilala ko si Sofia. Hindi niya magagawa sa akin yun. Masyado na siyang nasaktan ni Earl, both physically and emotionally. I don't think magpapadala ulit siya sa lalaki yan. Imposible. Okay. That was when? Nung hindi pa na-aksidente si Earl. Okay, pare. Alam mo, iba ang bonding ng mga tao sa mga trahedya, okay? Mas lalong tumitibay yung samahan nila sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Trust me. Tessa? Tessa? Uy! Ano ka ba? Anong nangyari sa'yo? Bumangon ka nga dyan. May pasok ka pa. Bangon. Sakit ng ulo ko eh. I wanna sleep. Eh, paano hindi sasakit ang ulo mo? Eh, uminom ka buong araw kahapon. At tinuloy mo pa talaga dito sa bahay mo, ah? Ano ba? Anong pakialam mo? I will drink if I want to. I will drink to death if I want to. Ano ba nangyayari sa'yo? Why are you doing this to yourself? I know that you're going through hell dahil kay Rico, pero huwag mo naman sirain ang sarili mo dahil lang sa kanya. All I want is Rico. Pag wala na si Rico sa buhay ko, wala nang kwenta yung buhay ko. Eh ba, pabayaan mo na ako. Kunin mo na lang yung... You just get that. Kunin mo yung alak. No. I won't let you ruin your life because of Rico. And you fix yourself at papasok ka sa opisina. Hindi ko na kaya, Jenny. I love Rico so much. Siya lang ang pinahal kong ganito. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya.
B-boy, pumasok ka na muna sa loob kasi baka matagalan ako sa pag-aayos ng gamit ng sir mo. Ma'am, sandali. Gusto niyo, ma'am, si Mana na lang mag-ayos ng gamit ni sir para makapagpahinga naman kayo. Ang tagal niyo rin sa ospital eh. Hindi, okay lang. Kaya ko na yun. At isa pa, mukhang galit pa rin sa akin si Manang hanggang ngayon eh. Ay, pagpasensyahan niyo na si Manang, ma'am. Talagang naging emosyonal lang yun eh. Alam niyo naman, parang anak ng turing nun kay Sir Earl eh. O siya, pasok mo na yung ibang gamit sa sige, loob, ma'am. ha? Sagutin ko lang to. Rico? Hey, Sofia. How are you? Okay lang naman. Ito, medyo puyat, pero okay lang. How about Earl? Kamusta siya? Okay na bang lagay niya? Okay naman siya. Gising na rin siya. Ang sabi ng doktor, medyo may konting trauma lang. Okay, mabuti naman. Look, I know this is not the proper timing to be asking you this, pero... total, okay na rin ang lagay ni Earl. Baka pwede natin tuloy yung plano natin. Nasa akin pa yung mga gamit mo. Pwede pa rin tayong umalis. Rico, pakibalik mo na lang muna dito yung mga gamit ko. Ano? Bakit? Hindi na ba natin itutuloy yung plano natin? Hindi ka na ba sasama sa akin? Sabi mo may bago kang natuklasan kay Sandra Navarro. Ano yun? Ang tunay niyang pangalan ay Maricar Santos. Meron siyang asawa at ang pangalan ng asawa niya ay si Rico Santos. Asawa siya ni Rico. Si Earl at si Maricar, bakit sila magkasama? Nag-work ang pagpapaawa ko. Sofia La Frequent, no time. Andito pa naman ako. And hindi ko siya iiwan, especially now that he needs somebody to lean on. O nga pala, si Francis, nakikita mo pa ba? Papadaan ba siya sa clinic mo? Kasi nung bago ako umalis ng States, tinulungan ko siya sa isang pasyente niya. Maricar, buhay ka pa.